Mga ka-BQ, nakakalungkot itong episode na ito ng Batang Quiapo 'no, dahil very unexpected ang pagkakawala nito ni Bubbles. All along, at least for me, yun ang nasa isip ko. All along I was thinking na ilalayo lang talaga siya ng kanyang ina na si Olga dito kay Tanggol at dun sa environment na kinalalagyan niya ngayon. Tapos later on, parang magiging open yung, pagbabalik nito ni Bubbles kay Tanggol. Parang ganun yun nasa isip ko anytime ay makakabalik siya kay Tanggol 'no, in the future. At least 'di ba maganda, 'di ba? Pero talagang tinuldukan na ang role ni Bubbles dito sa Batang Quiapo. Alam niyo, kahit masamang damo ito si Olga, nakakaawa din kasi siyempre anak na yung pinag-uusapan dito, eh. Dalawang anak niya ang sumakabilang buhay. Kung sa tunay na buhay mo susumahin, sobrang sakit nun. Kahit ba masamang damo ka, siyempre may puso ka pa rin ng pagiging ina at dalawa na nga sa anak niya. Unang-una na dito si Greg, tapos eto naman si Bubbles na natitira niya at pinakababantayan niya, no, ay nawala na din. At alam niyo, sa totoo lang, iniisip ko dito, siyempre ang mangyayari nito ay magkakaroon ng galit lalo itong si Olga kay Tanggol, dahilan para lalong mapag-initan itong si Tanggol. Pero kung napuruhan itong si David at tanungin ito ni na kanyang ama na kung sino ang gumawa nito, ay pwede din mauwi sa isa pang maghahanap na naman dito kay Tanggol. Pero buti na nga lang at ang ending ay nakita naman natin dun sa preview nung ending na sinapak ni Ramon itong si David at sinabi niya na hindi ka Montenegro, 'di ba? Ano kaya ang ibig sabihin nun? Ano kaya ang mangyayari dito? At 'yan ay kaabang-abang talaga kasi talaga sa totoo lang, gigil na gigil talaga ako kay David for the longest time. No, sa totoo lang, I was expecting na siya ang mawawala dito kasi 'di ba? Kaya lang syempre para magkaroon ng spice pa rin ang Batang Quiapo ay kailangan manatili pa rin siya dito at kailangan panindigan pa rin niya ang pagiging kontrabida dahil 'pag nawala siya bilang kontrabida, ay very effective itong si David, na maging kontrabida, tsaka itong maging si Rigor. Very effective silang maging kontrabida kaya hindi talaga agad tatapusin ang kanilang mga roles for sure. And then eto na nga kanina, no, nakita natin din na makikita si Marcelo at itong si Olga sa burol ng kanilang anak na si Bubbles. O 'di ba? Oh my gosh! Sana malaman din ni Marcelo na anak niya kay Olga ang binuburol. No, sana malaman talaga niya na anak niya yun si Bubbles. Nang sa ganun ay magsanib puwersa sila upang tukuyin at hanapin kung sino ang gumawa nito sa kanilang anak. At yung nga yung katulad nung sinabi ko na parang naiisip ko na lalong magagalit ito si Olga kay Tanggol ay hindi ganon ang nakalagay sa preview. So nakalagay dito sa mga susunod na eksena ay etong si Olga ay tinutusan niya itong si Tanggol para tuparin ang kanyang pangako na hahanapin niya kung sino ang gumawa nito sa kanilang anak. Dumating na sa point na napangitan na ako sa mga nangyayari sa Batang Quiapo kasi parang lahat na lang masalimuot para kay Tanggol. No, lahat na lang nangyayari parang kamalasan, ganyan. So nag-hiatus na ako dito sa Batang Quiapo, hindi muna ako nanood for a while. Bumalik lang ako dito sa pagpapanood nung nakalaya na ulit si Tanggol. At medyo maayos-ayos na ulit yung kanyang kalagayan, no. Nagkakaroon na ng linaw lahat, pati itong pambababae ni Rigor. Yan, diyan ako nanumbalik na manood ulit ng Batang Quiapo. Pero ngayon, sa nangyari kanina, parang ayoko na naman talagang manood. Pero, however, aabangan ko pa rin kung ano yung mangyayari, kung talaga bang magkikita itong si Marcelo at itong si Olga. Kasi maganda ang mangyayari, maganda ang magiging posibilidad kapag nagkita itong dalawang ito dahil mabibigyang linaw kay Marcelo kung sino yung nakaburol na yun. 'Di ba? At ito ay magiging maganda yung bunga dahil nga dalawa na silang maghihigante para sa kanilang anak. O, 'di ba? O. Nakakaasar lang yung nangyari 'no, na parang
Nagwagi na naman si David sa mga plano niya sa buhay. At kanina nga nakita natin na kahit binaril siya ng ilang beses ni Tanggol, ay hindi siya namatay. Kasi ito pala ay naka-bulletproof vest. At hindi siya tinabla ng mga bala. At grabe, kaswerte naman. Itong mga nangyayaring ito, sa totoo lang, lahat ito ay parang pampabigat sa buhay ni Tanggol. Lahat na nangyayari ay kamalasan ni Tanggol. Parang wala ba magandang mangyayari kay Tanggol in the future? Or in the next episode, sana magkaroon now, Direk Coco, please. Please maawa ka sa sarili mo. Dapat talaga ay itong mga tao na gumawa sa kanya ng hindi maganda ay magbayad din, no? Grabe yung gigil ko dun sa, sino ba to, yung anak ni Lorna Tolentino in real life, dito sa, yung bodyguard ni David. Anak kasi ni Lorna T yun, di ba, sa totoong buhay. Nanggigigil ako sa kanya. Kasi, kung hindi dahil sa kanya, di sana hindi nakaligtas itong si David, di ba? Possible kasi nalapitan ni Tanggol at tuluyan na niya kasi nga di ba pinagiganti niya si Baus. However, eto talaga siyam yata buhay nitong David na 'to. Pero katulad nga ng sinabi ko 'no, dahil sobrang effective ng mga kontrabida sa Batang Quiapo, I don't think anytime soon ay mawawala sila, 'di ba? Kasi siyempre, sila yung nagbibigay buhay at nagbibigay ng spice dito sa Batang Quiapo. Katulad na nga lang nito ni Rigor, medyo napuruhan, pero hindi mamamatay, 'di ba? Kasi sila nga ay kailangan pa rin doon sa serye, 'di ba? Ay kung gano'n ang mangyayari, 'di ba, parang ano 'yun, bitin na bitin naman, 'di ba? So eto ay nakita natin na may nangyari mang masama sa kanila pero gano'n-gano'n lang, hanggang dun lang 'yun. Hindi pa rin sila mawawala. So nandiyan pa rin ang David, no? Hindi natin alam kung bakit nasabi ni Ramon na hindi Montenegro at sinapak niya itong si David. Ngayon, yun din yung isa ko sa aabangan. 'Pag ito, hindi ko na naman nagustuhan, malamang mag-hiatus muna ulit ako sa Batang Quiapo. So wala na ako sa recording studio pero may naisip akong gusto kong idagdag, no. Napansin ko kasi lahat ng nawawala sa Batang Quiapo ang ending ay nasasawi. 'Di ba? Ganun palagi yung ending nila. Sa bagay kasi nga dahil nga itong Batang Quiapo ay isang action serye at syempre yung environment nila doon ay puro ganun, puro karahasan, kaya din ganun yung mga nagiging ending ng mga aalis sa Batang Quiapo. And secondly, Tanggol ang pangalan ni Tanggol, pero siya yung palagi pinagtatanggol, di ba? At saka, eto pa, palagi na ng ganun yung nangyayari. Sa bagay kasi, di ba, in-explain nga doon na nung bininyagan siya, sabi nung pare ang pangalan niya Jesus Nazareno, maganda ang pangalan, pero masalimuot yung buhay. Ganon, parang kasi, parang hinahalin tulad sa Jesus yung kanyang pangalan, di ba? Kasi nga, pangalan niya ay Jesus. Ganon. Basta ganon. Kung sino yung mga nakapanood dyan, alam niyo yung ibig ko sabihin. So, see you on my next vlog. Bye-bye!